Sa sobrang kawalan ng pag-asa ay himingi si Taekyung ng tawad sa kanyang master at nagtatanong ito kung ano pa ba daw ang maaari nitong gawin upang may salbo lang ito sa sitwasyon nito ngayon. Nagulat naman ang lahat at napanganga sa pagkabigla nang may isang tao ang nagsalita. Sinabihan sila ng taong ito na meron pang natitirang paraan para sa suliraning kinakaharap nila ngayon. Tumingin ang lahat sa iisang direksyon at yun ay kay Moon Kyung. Nagsalita ito at sa nag-aalangang tono ay ipinahayag nito sa kanila na ang Sichuan-Tang clan ay may isang kayamanan na itinuturing na isang alamat at kung makukuha umano nila ang divine relic na ito na sinasabi nila na kayang i-cure ang lahat ng uri ng lason sa mundong ito ay maaari na nilang magamot ang Fire King. Bigla naman nananlaki ang mata ni Taekyung nang marinig niya ang mga sinabi ni Moon Kyung at tila isang panibagong pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata ng bigla. Muling nag-alerto. Ang sistema at isa quest ang nabuo. Ang Myriad Poison Ring at ito kailangang ipatupad at hindi maaaring tanggihan ng host. Ipinaliwanag ng system na ang Myriad Poison Ring ay isang relic na pag-aari ng Sichuan-Tang clan na may kakayahan na i-absorb ang kahit na anong uri ng lason sa buong mundo kaya itinuturing ito bilang isang makasaysayang relic ng Tang clan at hindi matukoy kung sino ang may hawak nito at wala ring kasiguraduhan kung ito pa ay umiiral pa sa ngayon ngunit ito lamang tanging pag-asa na natitira para sa kanila. At ipinakita din dito ang magiging gantimpala kung makumplito ang misyon kung saan makakatanggap ang host ng malaking amount ng experience points pero kung mabibigo siya ay ang magiging kamatayan ng Fire King. At habang tinitignan ni Taekyung ang system ay hindi nito namamalayan na nasa harap nito si Moon Kyung. Iniisa-isa niya ang bawat detalye tungkol sa Divine Relic na may kakayanan na i-absorb ang kahit anong uri ng lason na siyang pagmamay-ari ng Tang clan. At sa mukha na may halong pagtataka ay tumugon si Moon Kyung at kinumpirma na tama ang narinig ni Taekyung at ito daw ay ang Myriad Poison Ring na kayang gawin iyon. Saad pa ni Moon Kyung na meron nga lang problema tungkol sa bagay na iyon. Tumingin kay Moon Kyung ang Divine Physician at tinanong siya kung ang problemang iyon ba ay kung nakanino iyon. O kung ito ba ay talagang umiiral. Napahawak naman sa batok si Moon Kyung at hindi itinanggi ang sinabi ng kanyang master dahil ang mismong Sichuan-Tang clan ay ilang ulit nang itinanggi ang tungkol sa bagay na iyon. Ngunit natigil ang pag-uusap ng magmaster ng tahasang sabihin ni Taekyung talagang umiiral ang bagay na iyon. Bigla. Dahan-daang tumayo mula sa kinauupuan si Taekyung at mariing sinabi na ang bagay na iyon ay umiiral at malamang daw na ito ay nakatago lamang. Buong pagtataka naman ng Divine Physician sa mga tinura ni Taekyung kaya tinanong niya ito kung paano ito nakakasigurado. Habang tumatayo si Taekyung ay sumilay dito ang nakakatakot na ngiti dahil sa isip niya ay kanyang nasabi. Naalam niya ito dahil sa binigyan siya ng system ng quest tungkol sa bagay na ito. At alam niya na hindi magbibigay ng ganoong quest ang system kung hindi ito nag-e-exist. Pagtayo ni Taekyung ay inilipat-lipat nito ang tingin sa Divine Physician at kay Moon Kyung at nagtanong ito sa kanila kung, sa palagay daw ba nila ay hindi susubukan ng mga tao ang lahat ng uri ng paraan upang makuha ang bagay na iyon sa kanilang mga kamay kung sinabi nilang umiiral ito. May hinala si Taekyung na pinapanatili lamang ng Tang clan na lihim ito upang maiwasan ang kaguluhan. Kaya muling tinanong sila ni Taekyung kung sumasang-ayon daw ba sila sa kanya. Kaya napuno na lang ng pagtataka ang dalawa at pinagpawisan ang mga ito sa mga tinuran ng ating bida. Napahawak naman si Gibang sa kanyang baba at napaisip dahil may punto nga naman ang ating bida. At ayun pa kay Gibang, ay ilang beses na rin daw na nagsagawa ng imbestigasyon ang Beggar Sect tungkol sa mga ganyang bagay. Pagkasabi noon ay tumalikod si Taekyung at sinabihan sila na manatili muna sila dito at abisuhan umano nila si Mujin patungkol sa kanilang napag-usapan. Ngunit hindi alam ni Taekyung na saktong papalabas na si Mujin kaya narinig nito ang kanyang huling sinabi. Kaya natarante ito at agad na tumutol dahil nais daw nito na sumama kay Taekyung at ayaw niya na maiwan. Kinilabutan naman si Gibang kaya nagrereklamo din ito na ayaw nitong kasama si Mujin.
Hindi naman sila pinansin ni Taekyung at nagpatuloy lang ito sa paghahanda upang umalis kaya sumigaw si Mujin at malakas na isinigaw na wag siyang iwanan nito kasama ang nakakadiring pulubi na ito. Nabwisit naman si Gibang at sobra itong nainsulto kaya pumirma na ito upang makipagsuntukan kay Mujin at tinanong kung ano ulit ang sinabi nito. Pinatigil sila ni Taekyung at kapwa sila sinabihan na bantayan na lamang daw nila ang babaeng pasyente at banilinan din ito si Gibang na kailangan nitong puntahan agad siya sakaling may kakaibang mangyari. Itinaas ni Changpang ang kanyang kamay upang magtanong kung paano naman daw siya at ano naman daw ang gagawin niya. Ngunit sa likod nito ay naroon si Gibang na patuloy na nakikipagtalo at nang marinig nito ang bili ni Taekyung ay nagreklamo ito kung bakit naman daw siya. Hindi ito nagustuhan ni Taekyung ngunit, bahagya itong sumulyap sa kinaroroonan ni Changpang at sa matalim na tinig ay inutusan nito si Changpang na sasama siya sa kanya. Dahil ayon pa kay Taekyung, walang makakapagsabi kung anong uri ng gulo ang mangyayari sakaling iwanan siya nito dito. Kaya napapikit na lang si Changpang at sumang-ayon sa gustong mangyari ng kanyang kaibigan habang wala na nga lang masabi sa kanila ang Divine Physician. Pagkatapos ay nagtanong ang Divine Physician kay Moon Kyung kung ano ang plano nitong gawin. Nasinagot naman siya nito na sasamahan niya daw itong kanyang master at hindi aalis. At nakangiti nitong ipinaalam na ang babaeng monk na nagmula sa ME sect ay nasa mabuting kalagayan na at nangangailangan na lamang ng pahinga. Ngunit hindi pa ito tapos sa kanyang sasabihin ay bigla na lang makikita ang isang lubod na inihagis sa ere na agad na salo ni Changpang. Na siyang nabalot ng pagtataka at katanungan kung ano ba kaya ang gagawin niya sa lubod na ibinigay sa kanya ni Taekyung. Ngunit sa hindi inaasahang sandali ay matalim na tumingin si Taekyung kay Changpang at mariin na inutusan ito na itali ang dalawa at ikarga sa likuran. Labis ito na ikinagulat ng Divine Physician at ni Moon Kyung gayon din si Changpang na hindi maintindihan kung bakit ganito ang nais ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag naman ni Taekyung na kailangan nilang kumilos ng mabilis sa lalong madaling panahon. At magiging masama daw kung ibababa sila, kaya kailangan itali sila ng mahigpit. At dahil doon ay namutla ang magmaster at napanganga na lamang sa sitwasyon na kahaharapin nilang iyon. At lumipat ang tagpo sa gusali ng Sichuan Tang Clan. At sa loob ng gusali kung saan ay nababalot ng katahimikan. At sa hindi katagalan ay siyang pagbukas ng pintuan at mismong pagpasok ng patriarka ng Tang Clan. Marahan ito na naglakad at sa seryosong mukha ay bakas dito ang pagkadismaya. Dahil ito sa sunod-sunod na hindi magandang balita ang dumating sa kanya. Painigan nito ang isang papel na naglalaman ng ulat at nakarating na din pala dito ang balita patungkol sa pagkamatay ng Heavenly Revering Divine Nun. At labis pa ito na nagulantang nang mapag-alaman niya na maging ang tatlong elder nito ay kasabay din na namatay ng Heavenly Revering Divine Nun at ang hindi pa kapanipaniwala ay isang tao lamang ang may gawa. Sa isip ng Patriarch habang may seryosong ekspresyon ay hindi pwedeng dalawang tao sa mundo ang may ganoong kasanayan. At maaaring iuundi ng parehong taong pumatay sa kanyang ama. Nagpatuloy ito sa paglakad at itinatanong sa kanyang sarili kung ano na ba daw itong nangyayari sa Merm. At hindi na daw siya makakaalis para habulin ang killer. Napakagat ito ng kanyang ngipin at pinatunog ang dila dulot ng matinding panggigigil at sinabi nito sa kanyang sarili na hindi niya man lang nagawang mahanap ang killer bagkus nasayang pa ang kanilang oras sa paghahanda para tugisin ito. Bigla namang lumingon ang Patriarch sa kanyang kausap na nagdulot ng matinding pagkasindik dito kaya bahagya ito na napaatres. Nagtanong sa kanya ang Patriarch kung ano na daw ba ang nangyari sa Green Shadow Squad. Sumagot naman ito at ipinaliwanag na naghiwa-hiwalay ang mga ito upang samahan ang Qingcheng, Emmy, at ang iba pang lugar sa capital bilang sentrong punto. At nang marinig yun ng Patriarch ay tahasang banilinan sila nang huwag na wag nilang ibababa ang kanilang depensa. At paigtingin din umano nila ang seguridad sa buong palibot ng Forest Clan Pavilion at huwag nila nahahayaan ang Sin Oman na pumasok.
Agad naman na yumuko ang kausap nito at sumang-ayon sa lahat ng bilin ng Patriarch at pagkatapos ay tumalikod na ang Patriarch at nagpaalam. Pagkatapos ay umupo ito sa kanyang trono kasabay ng pagsara ng pinto kaya naiwan na lamang ang Patriarch na mag-isa. Sumandal ito sa kanyang upuan at napahinga ng malalim dahil sobrang nakaka-stress ang mga nangyayaring ito sa kanila. Bigla naman na may kung ano ang gumagalaw sa loob ng kasuotan ng Patriarch. At maya-maya pa ay lumabas dito ang isang maliit na puting ahas. Na siyang ikinagulat at pinagtaka naman ng patriarka. Ang ahas na ito ay may tila dalawang maliit na sungay. Umangat ito at humarap sa Patriarch na tila ba may nais itong sabihin. Mas lumapit pa ito sa bandang leeg ng Patriarch at sinimulan nitong dilaan ang leeg ng patriarka. Nagulat ito at sa di kalaunan ay tumawa ang matanda at labis itong natuwa sa kanyang alaga nang simulan ng maliit na ahas ang ikiskis ang sarili nito sa leeg ng patriarka. Kaya napatawa sa tuwa ang matanda dahil nakikiliti daw siya. Bigla naman na may kung anong ingay na nagmumula sa labas na siyang kumuha sa atensyon ng munting ahas at pagdaka ay dali-dali itong bumalik papasok sa loob ng damit ng Patriarch na ikinabigla naman ng matanda. Bahagya itong umubo bilang sinyales na naroon siya sa loob. Sumagot naman ang nasa labas at tinawag siya nito na kanyang uncle. Tinanong naman siya pabalik ng Patriarch kung bakit ito nagbalik. Sumagot naman ang nasa likod ng pinto at ipinaalam sa Patriarch na ang Hidden Dragon ng Shaanxi at ang Rising Dragon ng Mount Hua ay muling nagtungo sa kanila. Hindi naman nagustuhan ng Patriarch ang inulat nito at hindi ba daw na sinabihan siya nito na huwag magpapapasok ng kahit na sino. Kaya hindi niya daw ito pinapayagan. Ngunit sumagot ito na kasama daw nila ang Divine Physician. At nang marinig yun ay nagulat ng husto ang patriarka at napasigaw kung ang Divine Physician daw ba kamo. Kasabay ng pagtayo nito, mahinang nagtanong ito kung bakit ito naparito sa kanila. Kasabay ng pag-utos nito na ito ay kanyang papasukin. At makikita ang pagdating nila Tae Qiang kasama ang Divine Physician at si Moon Qiang at Chang Pang. Nagsiyuko ang mga ito tanda ng respeto at paggalang sa patriarka na nasa kanilang harapan. Tinignan sila ng Patriarch at nagtanong ito kung tunay ba na ito ang Divine Physician. Napamura naman si Tae Qiang sa kanyang isip dahil masyado daw na straight to the point ang matandang ito. Tumatawang sumagot naman ang matanda dahil sobra naman daw ang titulong iyon para sa kanya. At nagpakilala ito na bilang Dongfeng. Tinanong naman siya ulit ng Patriarch kung siya nga ba iyon. At ano ba daw ang ginagawa nito dito gayong matagal na itong nagtatago sa mundo ng Mirim. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang itinaas ni Tae Qiang ang kanyang kamay at hayaan daw siya ng Patriarch na siya na lang ang magpaliwanag. Walang paligoy-ligoy na pumayag naman ang Patriarch ngunit binalaan nito si Tae Qiang na wag itong magsalita ng walang kabuluhan na bagay kung ayaw nito na matamaan. Ngunit sa hindi inaasahang sagot ay diretsahang nakiusap ito na ipahiram sa kanya ang Myriad Poison Ring. At dahil doon ay nagulantang ang mga ito at tumulo ang mga pawi sa kanilang mukha dahil hindi ng mga ito inaasahan na diderersahin ito ng ganon ni Tae Qiang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ng mga ito malaman kung ano na ang kanilang gagawin dahil batid nila ang maaaring maging reaksyon ng Patriarch tungkol sa bagay na hinihiling ni Tae Qiang. Nang inig naman halos ang buong katawan ng Patriarch at tila nawala ang itim sa mata nito na tila naposis ng kung anong elemento. At maya-maya pa umalangaw sa buong paligid ang sigaw nito. Pasigaw nito na tinanong si Tae Qiang kung naniniwala pa ba daw ito sa mga walang kwentang haka-haka na iyon. At alam niya daw na masyado pang bata itong si Tae Qiang ngunit sa nakikita niya daw sa ngayon ay parang mas malala pa ito sa isang isip bata. Hindi naman nagpa-apekto doon si Tae Qiang sa halip ay tumayo ito at inilagay ang isang kamay sa bewang habang ang isang kamay ay itinuro sa Patriarch habang sinasabi na wag na itong magkaila dahil nakita daw ni Tae Qiang na napaurong ito kaya malamang ay alam nito ang tinutukoy niya. Sinigawan naman siya ng Patriarch at sinabihan si Tae Qiang na gago.
Ngunit sinagot naman siya ni Taekyung na tama talaga ang hinala niya dahil ngayon ay pinagtataasan siya nito ng boses hindi raw ba. Ngunit itinanggi ito ng patriarch dahil hindi daw yun ang ibig sabihin nun. Ngumisi naman si Taekyung at tila nang iinis ito ng husto sa patriarch at sarkastiko nitong pinuna ang pagkaim ng kamao ng patriarch kaya hinamon ente pa ito na kung kanya ba itong makita ang bagay na iyon ay maaari niya daw ba iyon na mapasa kanya. Sa mapangahas na hiling naman ni Taekyung ay galit na hinamon siya ng patriarch at pinayagan na maghanap ito kahit saan niya gusto pero kung wala siyang makikita ay tatanggalan niya siya ng ulo at ito ang gagawin niya Myriad Poison Ring. Sa kabila ng galit na pinapakita ng patriarch ay biniro lang siya ni Taekyung gamit ang salita na tinatago lamang daw ng patriarch iyon kaya binabawi niya na ang kanyang salita. Muli namang nagalit ang patriarch kaya muli itong sumigaw at sinabihan si Taekyung na wala itong galang na bata. Kaya hindi na lang maipaliwanag ang mga reaksyon ng mga nasa likod ni Taekyung dahil tila nasa mahirap silang sitwasyon ngayon. Sa kabila naman ng presyon ay hindi natinag si Taekyung at tumitig ito ng mata sa patriarch at nagsabing, kahit isang beses lang. Kung ipahihiram daw ng patriarch ang Myriad Poison Ring sa kanya kahit isang beses lang ay siya mismo ang papatay sa salarin ng pagpatay sa Poison King. Sa sinabing iyon ni Taekyung ay biglang kumulo ang dugo ng patriarka lumabas ang ugat sa ulo nito at tila isang bomba na malapit ng sumabog. Nagngalit ang mga ngipin nito dahil tila nakikiusap daw sa kanya si Taekyung ng kanyang kamatayan sa mismong sarili niyang kamay. Nang bigla, nagpalabas ito ng napakalakas na berdeng aura at habang ginagawa iyon ay mariing sinabi nito na wala daw karapatan si Taekyung dahil ang pagpatay sa salarin ay ang kanilang clan lamang ang dapat gagawa. At napilitan lamang nila na ihinto ang pagtugis panandalian kaya, minura nito si Taekyung dahil sino ba daw ito para insultuhan sila. Naging seryoso naman si Taekyung at sa isip niya na inasahan niya na ang ganitong reaksyon pero tila samobra daw ata siya ng konti. Nagulat din ang Divine Physician sa malakas na aurang pinakawalan ng patriarch kaya bahagya ito na napailag. Sa halip na matakot ay ngumiti si Taekyung at sarkastikong sinabihan ang patriarka na sa halip daw na magalit ito sa kanya na itinuturing niya na bata ay bakit hindi na lang nito tignan ang Fire King. Nagtaka naman dito ang patriarch kaya unti-unti nitong binawi ang kanyang aura dahil tila curious din ito sa susunod na sasabihin ni Taekyung. Ayon pa kay Taekyung, hindi isang estupido ang killer sakaling mahuli nga nila ito at ibibigay ang kanyang braso at sasabihin na lang nito na, tusukin mo ko dito ng karayom mo na may lason. At tinatanong nito ang patriarch kung tama daw ba siya. Dagdag pa ni Taekyung na aminado siya sa kakayahan ng Sichuan Tang clan na magagawa nila na mahuli ang killer kung gagawin nito ang pinaka-mahusay nilang makakaya. Ngunit, alam din umano ni Taekyung na magiging malaki din ang magiging pinsala na matatamo nila at hindi mabilang na tao nila ang kailangan esakripisyo. At dahil sa sinabi ni Taekyung ay sumagi nga sa isip ng patriarch ang mga magiging posibilidad na mangyari sa mga tinuran ni Taekyung. Kaya muling nagsalita si Taekyung at ipinaliwanag sa patriarka na kung sakaling magawa na gumaling ang Fire King na kanyang master ay maaari sila na makatulong upang mabawasan ang mga casualties sa kanilang clan. At syempre daw ay ipapaubaya na nila sa patriarch ang pagpatay sa killer. Kaya tinignan muli ni Taekyung ang patriarka at sa seryosong tinig ay tinanong nito ang opinyon ng patriarka kung ano sa palagay nito. Muli naman na nagdilim ang mukha nito at tila nais na nitong sugurin si Taekyung at maya-maya pa ay pasigan nito na tinanggihan ang mga salita ni Taekyung dahil wala daw itong pakialam kahit gaano kadaming tao pa ng kanyang clan ang magsakripisyo dahil iyon talaga daw ang landas na tinatahak ng kanilang clan at siya. Kaya kailangan nilang gawin ang pagpatay sa killer gamit ang sarili nilang kakayanan. Sumagot si Taekyung na alam niya naman daw kung anong klaseng daan ang tinutukoy nito ng kanyang clan subalit ayon kay Taekyung. Walang sino man ang may lakas ng loob na insultuhan ang Sichuan Tang clan dahil sa ugali ng mga ito na gumagamit paminsan-minsan ng shortcut upang sa anumang pagkakataon ay ma-minimize nito ang pagkawalan ng kanilang mga tao.
At dahil sa mga sinabi ni Taekyung na maituturing na may katotohanan ay naging seryoso itong patriarch at tumingin kay Taekyung ng may di malamang kaguluhan at ikinuyong nito ang kanyang kamao, ngunit sa isip naman ni Taekyung ay nasabi niya na masyadong malamig makitungo ang matandang ito. At kahit pa daw ito ang tinaguriang Asura of 1,000 Poison ay hindi dapat ito maging ganun kalamag makitungo sa kanya, at ayon pa kay Taekyung ay nagtataka siya dahil kung ang dahilan nito sa ganitong ugali ay ang desperasyon nito para maghiganti, ay dapat gawin nito ang lahat upang maipatupad ito at hindi dapat ito tumigil sa pagtugis kung hindi nito inaalala ang may iwan niyang tao sa kanilang clan. Natigilan si Taekyung sa kanyang iniisip nang biglang magsalita ang patriarch. Tinanong nito ang Divine Physician kung mapapagaling daw ba nito ang Fire King sakali na meron nga siya ng bagay na hinahanap nila. Agad naman na sumagot ang Divine Physician at ipinaliwanag na halos tapos na daw ang preparasyon para umpisahan ang treatment, at kung nariyan ang Myriad Poison Ring ay wala nang magiging problema sa isasagawang gamutan. At magiging sapat na daw ang 2 linggo para dito. At nang marinig yun ay dahan daw ang tumayo ang patriarka. Naglakad ito palapit kay Taekyung. At pagkatapos nagulat si Taekyung dahil sa isip niya ay nagtatanong siya kung nakumbinsi niya na ba kaya ito. At nang magkaharap na ang dalawa na kapwa nakatindig ang isa't isa, ay iniangat ng patriarch ang kanyang braso patungo kay Taekyung. At dahil dun ay lalong nagmukhang kengkoy ang Takmal nating bida at ibinubulalas ng kanyang bibig na ito na daw iyon. At talagang diretsahang ibibigay sa kanya ito, at nang hahawakan niya na sana upang kunin ang nasabing relic ay isang puting ahas ang sumambulat sa kay Taekyung, at dahil dun ay napa-atras ito sa sobrang pagkabigla at hindi maipinta ang pagmumukha sa takot na baka tuklawin siya bigla nito. Kaya napamura si Taekyung at nagtanong ito sa patriarch kung bakit may ganyang uri siya ng ahas sa kanyang katawan. Sinabihan naman siya ng patriarch na hindi umano kailangan na matakot ni Taekyung dahil hindi naman daw ito ganoon kamapanganib. At habang nakaharap sa kanila ang puting ahas at nagpapalabas ito ng paghuni, ay lalong sumama ang itsura nito at napuno ng pawis ang kanyang mukha habang nag-aalangan na tinanong ng Divine Physician kung ito ba ay ang tinatawag na 1,000-year poison horn serpent. At nang marinig yun ni Taekyung ay lalo pa itong kinilabutan dahil pati umano ang pangalan pa lang daw nitong nilalang ay nakakatakot din na pakinggan. Pansin naman ang biglang pagbabago sa mukha ng patriarch. At hinimas nito ang leeg ng maliit na ahas gamit ang kanyang hinto, turo na siyang tila gustong-gusto din ito ng nilalang. Ipinaliwanag ng patriarka na hindi lang ito basta isang 1,000-year poison horn serpent dahil ito ay si Tang Mimi. At siya daw mismo ang nagbigay ng pangalan dito. Napanganga naman dito si Taekyung at natulala sa pagkasindak na worry ay tinamaan ng maraming beses na kidlat at ito daw ay nakakapangilabot. Tumungo ng bahagya ang patriarka at nagsabing sigurado daw siya na alam nila na si Mimi ay hindi isang ordinaryo na 1,000-year poison horn serpent. Sumang-ayon naman dito ang Divine Physician at gumanti ng pagtango at ipinaliwanag nito na ang ganitong uri ng nilalang daw ay nagtataglay ng pinakapambihirang uri ng lason. Ngunit ang katawan umano nito ay purong itim at taglay ang pagiging sobrang agresibo, subalit hindi na nga naituloy pa ng Divine Physician ang kanyang sasabihin nang putulin siya ng patriarch dahil gaya daw ng kanilang nakikita ngayon. Ito ay hindi kulay itim at ito ay sobra din na maamo. Nag-aatubili naman ang Divine Physician na sumagot dahil ayon sa kanya ay hindi masasabi ng patriarch sa ugali ng nilalang kung kailan ito magbabago. Dahil kahit anong gawin nila ay isa pa rin itong uri ng hayop na may kakayahan na pumatay ng libu-libong baka gamit lamang ang isang patak ng lason nito. Tinignan sila ng patriarch at marahang sinabi sa kanila na walang dapat ipag-alala dahil wala itong kamandag. At habang nakatingin ang puting ahas sa patriarch ay sinabi ng patriarka na sa madaling salita daw ay naalis na at wala ng anumang taglay na lason pa ito. Napakamot naman sa ulo si Taekyung at nagsalita. Ayon pa kay Taekyung, kung ipagpalagay daw nila na ang nilalang na iyon ay ang 1,000-year poison horn serpent o ang golden retriever,
Ano naman daw ang kinalaman nito sa Myriad Poison Ring? Agad naman na sumagot ang Patriarch na ang Myriad Poison Ring daw ay hindi umiiral. Tanong naman ni Taekyung kung talaga daw ba. Subalit, makikita na inilahad ng Patriarch ang kanyang kamay at maya-maya pa ay biglang kumilos ang ahas na tila may nais ito na gawin. Habang nangyayari yun ay nagsalita ang Patriarch. At ayon pa sa kanya ay walang nakakaalam ng tungkol sa Myriad Poison Ring. At walang sino man ang dapat na makaalam sa tungkol dito. Sa nasaksihan ni Taekyung ay bigla na lang nananlaki ang kanyang mata. Na tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ito pala ay dahil sa kung anong bagay ang pinipilit na iluwal ng munting ahas. At habang ginagawa yun ng nilalang ay nagsalita muli ang Patriarch. Itatak daw nila ito sa kanilang mga isip, at muli silang binalaan na walang ibang dapat na makaalam ng tungkol sa Myriad Poison Ring, at tuluyan na nga na lumabas ang kulay berde na singsing, at basang-basa pa ito ng laway, at nang ito'y kanila nang makita ay pare-pareho sila na nakaramdam ng labis na pagkabigla. Nagdiwang ang grupo nila Taekyung dahil sa wakas ay kaharap nila ngayon ang relic ng Tang Clan na kung tawagin ay Myriad Poison Ring. At dahil doon ay kinumpirma ng sistema na matagumpay na nakumpleto ang quest sa paghanap ng Myriad Poison Ring, at sa pagpapatuloy ng kwento. Lumitaw ang kabuoang itsura ng Myriad Poison Ring kung saan naglalabas ito ng hindi maipaliwanag na aura na tila hindi nga ito isang ordinaryo lang na singsing. Sa sobrang pagkamangha ni Taekyung habang nakatingin ito sa singsing ay nagulat ito nang magsalita ang Divine Physician. May galit na nagsabi ito na sa tingin niya daw ay kailangan na nilang makahanap ng pinakaangkop na lugar upang doon simulan na ang paggamot. Hinawakan pa nito ang kanyang balbas at saka tumawang muli. Nagtaka naman dito ang Patriarch dahil sa tingin niya ay hindi naman na nila kailangan pa na maghanap dahil nandito na naman na sila. Nagsalita naman ang Divine Physician at ayon sa kanya ay madalas niyang naririnig na ang Sichuan Tang Clan ay meron din sariling mahusay na physician. Gayon paman, ay merong dalawang kondisyon na kinakailangan upang tuluyan na may segowa ang operasyon. Una, kailangan ng lugar kung saan walang tao dahil kailangan na walang makagambala sa gagawing gamutan. At ang ikalawa daw ay ang malamig na lugar at halos hindi nasisikatan ng araw. At nang marinig ng Patriarch ang mga kinakailangan na kondisyon ng lugar ay napangiti ito habang marahang hinimas ang kanyang balbas dahil kung ang tinutukoy daw ng Divine Physician na lugar ay yung madilim at malamig na lugar ay may naiisip na daw siya na angkop dito. Kaya nais ng Patriarch na sumunod sila sa kanya at ipapakita niya daw iyon sa kanila. At dahil doon ay iniyuko ng Divine Physician ang kanyang ulo at isinuntok ang kamao sa kanyang palad upang magpasalamat. Ngunit bago pa ito magpatuloy ay nagsalita ang Patriarka na may nais lamang daw siyang linawin. Ang ginagawa daw nila ay isang uri ng palitan ng serbisyo. Naging seryoso ito at mariin na sinabi sa kanila na hindi siya ang uri ng tao na mapagkawang gawa gaya ng iniisip nila. At kung sakali man daw na ang pag-iral ng Myriad Poison Ring ay mabunyag. Ngunit nauputol ang Patriarka sa kanyang sanang nais sabihin nang lumitaw ang nakangihing si Changpom sa kanyang gilid na tila may kung anong nais sa Patriarch. Pagtingin ng Patriarch ay pinagpawisan ito at nakita niya si Changpom na may kung anong tinitignan sa kanyang katawan at sinasabing napakaganda daw nito at humingi pa ito ng permiso sa Patriarka kung maaari ba daw niya itong hawakan. Natinanong naman siya ng Patriarch kung sino ba daw siya. Inaamo-amo pa ni Changpom ang puting ahas dahil nais niya itong hawakan. Ngunit makikita ang puting ahas na patuloy lang na pinakikiramdaman ang mga kinikilos nitong si Changpom, kaya ibinaling ng Patriarch ang kanya tingin sa ibang direksyon dahil inaakala daw ba nito na ang kanyang alagang si Mimi ay basta-basta na lang nasasama sa iba. At sa mayabang na tinig ay ipinagmalaki ng Patriarch na sa kanya lamang daw nakikinig ito at kung hindi niya iuutos ay hindi ito lalabas upang magpakita. Sa kabila ng mga tinura ng Patriarch ay hindi sumuko si Changpom at nakangiti pa nitong tinawag ang pangalan ni Mimi at inaanyayahan niya ito na lumapit sa kanya. Nang bigla,
Nagulat ang lahat lalo na ang patriarch at napanganga ito na nanlalaki ang mga mata nang bigla na lang mabilis na gumapang ang puting ahas patungo kay Changpeng. Maya-maya pa ay napunta na ito sa balikat ni Changpeng at sinimulan na dilaan ang mukha nito. Masayang sinabi naman ni Changpeng na lapitin daw talaga siya ng mga hayop mula pa sa kanyang pagkabata. At ikwenento pa ni Changpeng na kapagka daw siya ay hamihiga sa madamong bahagi ng Mount Hua ay nagpupunta sa kanya ang iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga ibon, tiger, osa at kahit pa oso ay lumalapit sa kanya upang makipaglaro. At nang makita ng patriarch ang kanyang alaga na mabilis lang na napaamon ni Changpeng ay labis ito na nanlumo. Bumagsak ang balikat nito na tila gumuho ang kanyang sariling mundo. Paulit-ulit nitong itinatanong kung anong nangyayari sa kanyang alaga. Lalo siyang nanghina nang makita nito ang naging asta ng kanyang alaga dahil inutusan ito ni Changpeng na gumawa ng isang kilos na kung tawagin ay whirlwind attack. At maging si Tae Kyung ay hindi rin makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Kaya naisip ni Tae Kyung na kakaiba talaga ang kaibigan niya na si Changpeng. Nagpatuloy pa ng pakikipaglaro si Changpeng sa puting ahas. At dito ay gumawa ng tila pag-ikot sa ere sa ibabaw ng ulo ni Changpeng ito na worry isang pagtatanghal sa circus. At habang napapabulala sa pagkamangha si Changpeng na pinupuri ang puting ahas na si Mimi, ay tila mababaliw naman ang patriarka inilagay nito ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo dahil hindi siya makapaniwala na ginagawa ng kanyang alaga ang mga ganoong aksyon sa isang taong isang beses pa lamang nito na nakita. Maging si Tae Kyung ay nataranta na rin sa naging reaksyon ng patriarch at tinanong kung paano ito nangyari. At pagkatapos ng kaganapan na iyon ay lumipat ang tagpo sa isang pasukan na tila malaking tunnel. At makikitang pumasok ang grupo at nagpatuloy na binaybay ang daan patungo sa itinurong lugar ng patriarch. Habang naglalakad, ay hindi na nakatiis ang ating bida sa kanyang kuryosidad. Hindi nito naiwasang magtanong kung anong uri daw ba ng lugar ito dahil tila hindi lang sila ang naroon. Hindi naman siya direktang sinagot ng patriarch, sa halip ay sinabi lang nito na oras na daw para sa pagpapakain. Hindi naman ito naintindihan ni Tae Kyung kaya nagtanong ito kung anong ibig sabihin ng patriarka. Nagpatuloy naman sa paglakad ang patriarch at sinabihan nito si Tae Kyung na tumigil na sa pagtatanong dahil makikita din naman niya umano ito sa di katagalan. Kaya natameme nanggalang ang ating bida at hindi na nakapagsalita. Pagdating nila sa isang lugar ay bumungad sa kanila ang isang pinto. Pagkapasok pa lang nila ay pare-pareho ang mga ito na nabigla. Sumambulat sa kanila ang lugar na puno ng mga bahid ng dugo. Maging ng mga kasangkapan na tila ginagamit sa pag-torture ng isang nilalang. At dahil sa kanilang mga nakita ay nagkaroon na rin sila ng idea kung anong uri nga ba ng lugar iyon. Matapos nila na ilibat ang kanilang mga paningin ay sa wakas nagsalita ang patriarch. Dahil tama daw sila na ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay ang kanilang underground prison. Umalma naman si Tae Kyung dahil balak ba daw ng patriarch na sa ganitong lugar gawin ang treatment ng kanyang master. Sa halip na makipagtalo ay ipinaliwanag ng patriarch na ang lugar na iyon ay hindi makakapasok ang sikat ng araw. At malamig din umano sa lugar gaya ng hinihinging kondisyon ng physician. At ito nga daw ang perpektong lugar para doon. Nag-ahem naman ang divine physician upang kunin ang kanilang pansin. Maya-maya pa ay nagsalita din si Moon Kyung. Aniya sa kanyang master, na kailangan nila itong tanggapin kahit ayaw man nila sa ganitong lugar alang-alang sa kapakanan ng pasyente. Sumang-ayon naman dito ang divine physician at tila humanga sa kanyang disipulo. Tinignan naman sila ng patriarka at humanga ito kay Moon Kyung dahil sa pagiging mature nito mag-isip. Tinawag din nito ang divine physician at ipinaliwanag dito na ang lahat umano ng tao na nakakulong sa lugar na ito ay puro mga demonic head. At ang mga iyon daw ay mga nagsaigowa ng mga kasuklam-suklam na bagay kaya kung maaari daw ay wag siya nitong tingnan na tila isang napakasamang tao. At dahil doon ay buong kapakumbabaan naman na himingi ng tawad ang divine physician kung siya man daw ay naging mapangahas.
Napalingon naman ang patriarch sa ibang direksyon nang may isang boses ang nagtanong sa patriarka kung bakit siya naparito sa lugar na ito. Pagkakita sa nilalang ay nakilala naman ito ng patriarka kaya tinanong. Di niya ito kung ano ang lagay ng mga bilanggo. Sumagot naman ito na may tila pagod na tinig na. Wala naman daw nagbago at pareho pero ng dati ang mga iyon. At sinuri lamang daw niya ang mga iyon upang malaman kung buhay pa ang mga iyon. Pero ang mga taong iyon daw ay, at hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil pinutol na siya ng patriarch at itinuro ang grupo ni Taekyung sa kanyang likuran at ipinaliwanag na sila ay mga bisita at mananatili sila dito sa loob ng 2 linggo. At tinanong din ng patriarch kung umaabot daw ba ang ingay ng mga iyon sa lugar na ito. Agad naman na itinanggi ng nilalang iyon at ipinaliwanag na ang mga natitirang buhay pa ay tanging paghinga na lang ang kayang gawin, kaya nadisiguro daw niya na mananatiling tahimik ang mga iyon. At natapos niya na rin daw na drained ang mga enerhiya ng mga iyon kasama ang kanilang mga demonic energy. At natatawa pa nitong dinagdag na may ipinasok din siyang bagay sa mga iyon habang ginagawa niya ang session. Pagkatapos ay hindi na naintindihan pa ni Taekyung ang mga sumunod na pag-uusap ng dalawa kaya napasabi si Taekyung sa kanyang isip at ipinangako sa sarili na hindi niya gagawing kaaway ang Sinoman sa Sichuantang clan. Pagkatapos ay lumingon kay Taekyung ang patriarch at sinabing naayos na niya ito at mayroon daw na isang bakanteng selda sa pinakaibaba ng lugar at itinuro niya ang nilalang na siyang maghahatid kila Taekyung doon. Itinuro naman ng nilalang kila Taekyung ang daan at sinabing papangunahan niya sila. Ngunit sa isip ni Taekyung ay sana daw sa selda sila dalhin nito at hindi sa MP Erno. At makikita ang pinto na dahan-dahan na bumubukas. At pagkabukas nito ay siyang paglabas naman ng mga tauhan ng tangkla na kakatapos lamang na maglinis ng silid. Kaya pumasok na si Taekyung bitbit ang Fire King at dinala sa isang higaan. At doon inilapag, tinignan niya ito ng may seryosong ekspresyon at inalala sa kanyang isip ang mga una nilang pagkikita ng Fire King. Ang kanilang mga naging pag-uusap, at ang kauna-unahang makita niya ito na umiyak. Kung paanong unang ipahayag nito na sa kanya ipagkatiwala ang divine relic ng Scorching Clan. At mangako ito na ituturo kay Taekyung ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Ang mga pahirap na kanyang tinis sa pagsasanay kasama nito. Mga parusang naranasan niya kapag sumusuway siya dito. Kung paanong inisa-isa ng Fire King ang mga dapat nitong malaman. Ang sandali na gamitin nito ang huli nitong atake na kung tawagin ay Sacred Fire Demon Dance. Ang huling sandali na mawalan ito ng malay. At kung paanong sa unang beses ay inutusan siya nito na tawagin na lang siya nitong Old Man. At habang pinagmamasdan niya ang Fire King na nakarete sa higaan ay sinabi niya na wala na siyang ibang nais kundi ang gumaling na ito upang muli niya siyang tawagin na kanyang master. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang master at maya-maya pa ay tinawag na siya ng Divine Physician at sinabihan siya nito na oras na daw upang simulan ang treatment kaya inilagay ni Taekyung ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit at may kung anong bagay ang kukunin nito. Ito pala ay ang Myriad Poison Ring at iniabot ito ni Taekyung sa Divine Physician. At sa mababang tinig na may halong pagsamo ay ipinagbili ni Taekyung ang Fire King sa Divine Physician at sila na daw sana ang bahala sa Fire King. Sinagot naman siya ng Divine Physician na gagawin niya daw ang lahat ng kanyang makakaya kaya wag na daw si Taekyung mag-alala sabay kuha ng singsing. Ganon din si Moon Kyung at sa buong sigla at determinasyon ay ipinangako kay Taekyung na ibubuhos din niya ang lahat ng kanya makakaya sa gagawin nila. Bago lumabas ng silid ay lumingon muna ito sa kanila ngunit sa isip niya ay nagdasal siya sa lahat ng Diyos kung sino man daw sa kanila ang nag-e-exist sa mundong iyon ay sana daw ay tulungan nila siya. Pagkatapos ay nagmadali na si Moon Kyung at tumakbo upang ihanda na ang lahat ng kanilang mga gagamitin. Nanatili naman si Taekyung sa likod ng pinto ng silid kung saan ginagamot ang Fire King dahil banilinan siya nito na wag nitong kalimutan na walang sinoman ang dapat na umistorbo sa kanila sa loob ng 2 linggo.
Naging seryoso si Taekyung at ikinuyom ang kanyang mga kamao at ipinangako na pipigilan niya ang sinoma na magtangka na pumasok sa loob at walang sinoma nang papayagan niya na makapasok kahit buhay pa daw ni Taekyung ang kapalit. Sa kabilang banda naman may isang lalaki ang nakatayo nang biglang may umagaw ng atensyon nito. Kinalikot nito ang kanyang tainga at habang ginagawa niya iyon ay tinanong niya kung ano ba daw itong kakaibang nararamdaman niya. At kakaiba daw ito, talagang kakaiba. At makikita sa paligid ng nilalang na ito ang nagkalat na patay na katawan ng mga mandirigma ng Tang Clan. Sa harap ng nilalang ay ang isang mandirigma na nag-aagaw buhay habang hawak nito ang duguan nitong leeg. Umonggol ito sa sobrang sakit at bago pa ito bawian ng buhay ay nakapagbitaw pa ito ng huling salita na sinisiguro daw nito na hindi hahayaan ng kanyang mga kakampi na hindi makamit ang hustisya. Ngumiti lang ang nilalang na ito dahil lalo lamang daw siyang naboring sa mga huling salita nito. Well, hindi na daw siya magtataka dahil ganito naman daw palagi ang Sichuan Tang Clan noon pa. At makikita na nabulabog ang mga ibon sa kagubatan dahil sa sobrang lakas ng sigaw ng sakit. At makikita na lang ang mga nagtalsikan na dugo sa lupa at hindi palalingid sa kaalaman ng nilalang na ito ang pagkakakilanlan ng kanyang mga pinaslang dahil ito ay ang grupo ng Green Shadow Squad. Pero para sa kanya ay tila isang tumpok lamang daw ang mga ito ng langaw. Ngumiti ito ng may paghamak at dito nga ay makikita ang putol nitong isang braso. Tinignan nito ang mga bangkay na kanyang pinaslang at ipinangako nito na papatayin niya si Tang Sadok o ang Patriarch sakaling lumabas ito sa kanyang lungga. At kung hindi man ay bilang na rin naman daw ang mga araw nito. At ang kalalabasan daw ay ganun pa din at hindi na mababago, at pagkasabi nun ay bigla na lamang ito na naglaho sa kanyang kinatatayuan na parang hindi umiral sa lugar at nag-iwan lang ng bahagyang bugzo ng alikabok. Lumipat ang tagpo sa isang gabi na may maliwanag na buwan. At makikita din ang isang lugar na tila binubuo ng malapader na mga bundok. At sa harap ng mga pader na bundok na ito ay siya ring biglaang paglitaw ng nilalang na siyang salarin sa pagpaslang ng Green Attack Squad ng Sichuan Tang Clan. Dahan-daang humakbang ito habang sinusuri ang paligid upang tiyakin kung tama ang lugar na kanyang napuntahan. Lumapit ito sa pader at dahan-daang inilapat ang kanyang kamay dito. Nang bigla, isang madilim na butas na tila isang portal ang limito sa mimong bahagi ng pader. At ito nga ay naging isang lagusan kung saan tuluyan siyang pumasok sa loob at naglakad. Tuwang-tuwa ito dahil labis daw talaga siyang pinabibilib ng mga sorcerer na gumawa ng array na ito. Pumasok pa siya sa pinakaloob at nagpatuloy sa paglalakad habang sinusuri pa rin ang kabuuan ng lugar. Hanggang sa marating nito ang lugar na tila isang entablado na may kung anong kulay pula na simbolo ang nakaguhit dito. Na tinatanglawan ng mga apoy sa apat na sulok nito. Dahan-daang lumapit ito sa malaking simbolo at sa sandaling matapakan nito ang kulay pulang nakasulat dito ay marahan siya na huminto. Maya-maya pa ay bigla na lang na nagliwanag ng pula ang marka ng simbolo at isang kulay itim na aura ang dahan-daang umangat patungo sa binti ng nilalang. Pagtapos ay mabilis na kumalat sa katawan nito ang itim na aura at tuluyan siyang pinalibutan, at dahil doon ay sumigaw ito ng buong lakas at isinisigaw ang pangalan ng Heavenly Master. Ilang sandali pa ay nagliwanag na rin ng pula ang lahat ng mga marka at letra na siyang nakaguhit sa simbolo. Kumalat pa itaas ang pulang liwanag na halos maging ang labas na bahagi ng lugar ay tuluyang binalot din ng liwanag na iyon. Ilang sandali pa, pagkatapos ay dahan-daang hamupa ang liwanag at makikita ang nakapikit na nilalang. At sa di kalaunan ay sumambulat ang napakaraming nakaitim na nilalang sa kanyang harapan at sabay-sabay na sumigaw ng pagbati at tinawag nila ang nilalang na ito na kanilang Western Heaven Demon Lord. Paulit-ulit nilang isinigaw ang pangalan nito. At nang bahagya nitong idinilat ang isa nitong mata ay bahagya itong ngumiti na nagpapahiwatig na nagustuhan nito ang pagsalubong sa kanya ng mga ito.
Sa harap niya ay naroon tumayo ang tatlo na matanda na nagbigay din ng pagbati sa kanya, at nang makita niya ito ay agad niya ito na nakilala at tinawag niya ito na ang tatlong kakaibang nilalang. Sinabihan niya pa ang mga ito na tila sobrang tanda na daw nila. Kaya mas mainam daw siguro kung palitan niya na lamang ang tawag niya sa kanila bilang three old man. Hindi naman sumang-ayon ang dalawang ito sa nais itawag sa kanila. Wika pa nito na paanong mangyayari daw iyon gayong mas matanda daw ito sa kanila. Subalit may napansin naman ang nasa dulo nitong kasama at agad na nagtanong kung ano daw ba ang nangyari sa isa nitong braso. Inangat naman ng Demon Lord ang putol nitong braso at ipinaliwanag sa mga kakaibang nilalang na ipinagpalit niya daw itong putol niyang braso sa buhay ng matandang patriarka ng Tang Clan at sa leader ng MA sect. Napangiti ang nilalang na ito at humingi pa ng kapana-panabik na paliwanag ngunit naging seryoso ang tingin nito at sinabihan siya ng Demon Lord na sapat na daw iyon. Pagkatapos ay tumayo ito ng matatag sa harap nila at pasiga na idineklara sa lahat na sa wakas daw ay dumating na ang oras. At dahil dun ay itinaas ng mga nakaitim ang kanilang mga kamao at sabay-sabay na nagbunyi sa kasiyahan. Bumalik ang tagpo sa underground prison ng Sichuan Tang Clan. Tahimik ang lugar at sobrang tahimik ay tanging ang lagablab lang ng apoy ang maririnig na siyang nagsisilbing liwanag sa silid. At dito ay may kung sino ang kasparring ni Chang Pang. Sunod-sunod ang ginagawa nito na pag-atake gamit ang kanyang kasanayan na kung tawagin ay Tiger Subduing Fist at layunin nito na targetin ang iba't ibang party ng katawan ng kanyang kalaban. At kanya palang kalaban ay ang ating bida na si Tae Kyung na mabilis lang din na naiwasan ang atake ni Chang Pang at bukod pa dun ay tila naghahanda na rin ito ng kanyang counter-attack gamit ang kulay ginto nitong kamao at humakbang ito ng kalahating hakbang upang tamokan ang tagiliran ni Chang Pang. Bigla naman na napaatres ang dalawa kaya muli silang naghanda upang gumawa ng susunod na atake. At ang kasunod na gagamitin ni Chang Pang ay ang Chaotic Flower Hand upang ikalat ang enerhiya at sa kanya pakakawalan ang 36 Plum Blossom Sword. Pakitya naman siya na tinanong ni Tae Kyung kung anong naman daw bang teknik ang susunod nito. Seryoso naman na sumagot si Chang Pang at pinakawalan ang kanyang atake na tinawag niya na One/Under Heaven at gumuhit ang kulay lilang guhit at nagkaroon din ng malalim na guhit ang sahig. Napahanga naman nito si Tae Kyung kaya pinuri niya ang malakas na atiking iyon ng kanyang kaibigan. At makikita ang nakapikit na si Chang Pang. Na sinagot si Tae Kyung na kailangan niya daw ibigay ang kanyang buong lakas kapag alam niya na malakas din ang kanyang kalaban. Napakunot naman ang noo ni Tae Kyung dahil akala niya daw ba na si Tae Kyung ang kanyang savior. Ang ginagawa pala nila ay isang labanan gamit ang kanilang consciousness. At sumagot si Chang Pang na magkaibang bagay daw ang pagiging savior ni Tae Kyung at sa sparring nilang dalawa kaya humanda na lamang daw si Tae Kyung sa kanyang paparating na atake na One/Under Heaven, at makikita nga naging napakalaking kulay lilang liwanag na malapit ng tumama kay Tae Kyung. Ngunit hindi dito nabahala si Tae Kyung sa halip. Ay ngumiti ito at naghanda upang ipawalang bisa ang atake. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat at inilunsad ang tinatawag na Fire Dragon Divine Spears. At ito ang unang teknik na gagamitin niya. Ang Fire Dragon Tail Swipe. Ngumiti naman si Chang Pang at iginiit na wala daw kakayahan si Tae Kyung na ipawalang bisa ang atake na ito. Nakangiti naman na kinutya siya ni Tae Kyung at tinanong kung iyon lamang daw ba ipapagmulaki ni Chang Pang matapos ng laban nila noong nakaraang taon. Dahil bawat araw daw ay halos katumbas na ng 10 taon sa kanya noong nagsasanay siya kaya tingnan daw mabuti ni Chang Pang kung talagang mahirap para sa kanya ang ipawalang bisa ang atake nito. Napakukotnoo naman dito si Chang Pang at bahagyang ang natigilan. Pagkatapos ay lumabas ang isang napakalaking amahi ng gintong dragon. Kaya nagulat si Chang Pang at inamin niya na nagkamali nga siya ng akala. At naniniwala na daw siya kay Tae Kyung. Ngunit,
Ngimiti si Changpeng at gumawa ng galaw at ginamit niya ang mga maliliit na piraso ng kanyang enerhiya upang paliitin ang distation nila ni Taekyung at inilunsad nito ang kasanayang Plum Blossom Three-Edged Sword. At habang nakangiti ito na nagko-concentrate ay nagtaka ito at maya-maya pa ay nag-iba ang reaksyon nito at nawala din ang kulay nito at napuno ng malamig na pawis ang mukha nito. Pagkatapos ay tumayo si Taekyung at kinuha ang atensyon ni Changpeng at sinabi na sapat na muna daw iyon sa araw na ito. Naikinagulat naman ni Changpeng at tinanong nito si Taekyung kung bakit naman daw. At imunungkahi pa nito na magpatuloy pa sila dahil sobrang naboboring daw kasi siya. Hindi naman pumayag si Taekyung, sa halip ay gumawa ito ng palusot na alam niyang hindi kayang tanggihan ni Changpeng. At kung hindi ba daw alam ni Changpeng na merong isang mahusay na kusinero sa lugar na ito. Itinaas pa ni Taekyung ang isa nitong daliri at ipinaliwanag na ang kusinerong iyon daw ay nagtatrabaho sa Imperial Palace at narinig din daw ni Taekyung na ito'y mahusay magluto lalo na pagdating sa mga pagkain na matatamis. Pilit na ibinaling ni Changpeng ang kanyang tingin sa ibang direksyon at sa pautol na tinig ay sinabi niya na hindi daw siya interesado dahil kailangan niya daw na bantayan ang lolo niya na Fire King kasama ang ating bida. Ngunit makikita naman na tumutulo na ang laway nito sa sobrang pagkatakam. Kaya tinangka ni Taekyung na magpaalam muna upang maglibot ngunit nagulat siya paglingon niya ay mabilis na tumakbo si Changpeng upang puntahan ang nasabing kusinero at nagbilin na babalik din siya kaagad. Kaya nagbuntong hininga si Taekyung dahil gumana ang naisip niya sa kanya kaibigan at pagkatapos. Ibinaling ni Taekyung ang kanyang tingin sa silid na kinaroroonan ng kanyang master at napagtanto niya na halos 4 na araw na pala ang lumipas mula nang simulan ang treatment. Tinanong nito ang sarili kung maayos ba na naisasagawa ang treatment. At nararamdaman niya daw kasi na habang naghihintay siya ay pakiramdam niya na pabagal ng pabagal ang oras. Kaya hiling niya na sana man lang daw ay may gawin siya upang mabawasan ang pagkabagot. Bahagya siyang tumingala at bigla na lamang na may naisip si Taekyung. Ngunit nag-iba naman ang itsura nito dahil sa isip niya ay medyo nakakahiya daw ang balak niya na gawin. Pagkatapos ay may isang nilalang na nag-uutos na buksan nito ang pinto at ituturo niya daw sa kanya ang isang martial technique na kayang pamunuan ang buong mundo. Ito pala ay isang bilanggo na binigyan ng takal ng pagkain. At kinutya pa ito ng nagbibigay ng pagkain dahil ang tinutukoy ba daw nitong mundo ay yung mundo ng mga sulot at insekto dahil alam naman daw nila na nakakulong siya. Ito pala ay si Taekyung at sa isang selda naman ay may bilanggo na tinanong ang pagkakakilanlan ni Taekyung dahil hindi niya daw siya nakikilala. Ngunit sinagot naman siya ni Taek nang may naiinis na mukha na mahigit 3 araw na daw niya siya nakikita. Paglipat ni Taekyung sa isang selda ay may isang bilanggo na inilabas ang kanyang kamay at inutusan ang ating bida na lumapit ito sa kanya at ipakikita daw nito ang itsura ng langit sa kanya. Pinatigil naman ito ni Taekyung at iabot na lang daw nito ang kanyang mangkok kung ayaw nito na mamatay sa gutom. At habang naglalakad si Taekyung ay patuloy lang siya na sinisigawan ng mga bilanggo at puro mga pagbabanta ang Mifo ibinabato ng mga ito kaya tinakpan na lang ni Taekyung ang kayang tainga upang hindi na nito gaanong marinig ang hangal na bilanggo. Napabuntong hininga si Taekyung lalo na nang maalala niya ang pag-uusap nila ng Patriarch. Sinabihan siya nito na sa kasalukuyan ay walang sino man ang maaaring pumasok sa lugar liban kay Taekyung. At alam niya daw na naiintindihan ni Taekyung na bawal din sa lugar na iyon ang matanda na naghatid sa kanila. Ngayon daw ay kailangan ni Taekyung na magsilbing prison guard pansamantala. At mabuti na lamang daw ay at least nasa 10 lamang ang bilang ng mga iyon at ang tangi niya lamang daw dapat na gawin ay ang pakainin ang mga iyon ng 1 beses sa isang araw. At dito ay narating niya na ang panghuli at sa pagkakaalam daw ni Taekyung ay ito ang selda ni Chang Ryokma. Naalala niya rin ang bilin ng lalaki na naghatid sa kanila na sobrang mapanganib daw si Chang Ryokma kaya alam niya na hindi magiging madali ito kay Taekyung kaya mag-iingat daw ito sa taong iyon. Pagkatapos ay ipinasok na ni Taekyung ang susi sa selda. At binuksan ang pinto.
Pagsilap niya ay, tahimik lang niyang tinignan ang paligid at tinanong sa kanyang sarili kung gaano daw baka panganib ang taong iyon. At dito nga ay makikita ang kamay na nakagapos at mapayat nitong binti. At tila putol na rin ang mga paa nito. At bakas dito ang sobrang lupit ang dinanas niyo sa kamay ng Sichuan Tang clan. Dahil halos kalahating patay na daw ang taong ito. At habang natatakpan ng mukhang puti nitong buhok, ay dahan daw ang lumapit si Tae Kyung. Pagkatapos ay sinalinan nito ng pagkain ang mangkok ni Chien Ryokma. Matapos niyang salinan ito ng pagkain ay agad na tumalikod si Tae Kyung ngunit natigilan siya nang tawagin siya ni Chien Ryokma. Sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay bigla na lamang si Tae Kyung na nakaramdam ng panginginig ng kanyang katawan. Lalo na nang marinig niya ito na magsalita at pinahinto muna sandali dahil meron lamang daw itong itatanong kay Tae Kyung. Lumingon si Tae Kyung dito at nagtataka kung ano ang nais sabihin. Nagsalita ito at tinanong ang tungkol sa Divine Cult. At kung ano na ba daw ang nangyari sa Divine Cult. Tinanong naman siya ni Tae Kyung kung ang tinutukoy daw ba nito ay ang Demonic Cult. Sinabayan ito ng pagtalikod ni Tae Kyung dahil paano ba daw niya malalaman kung ano ang pinaggag-agawa ng mga demonyong iyon. Itanong na lamang daw niya ang bagay na iyon sakaling may demonic cult ang mahuli kagaya niya. Subalit bigla na lang tawagin siya nito at sinabihan si Tae Kyung na alam niya daw na si Tae Kyung ay ang successor ng Fire King kaya nakakapagtaka lang daw na wala man lang itong alam tungkol sa Divine Cult. Natigilan naman si Tae Kyung at sa matalim na tingin ay sinulyapan nito ang nilalang at mapangahas niyang tinanong ito kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanya. Subalit sa walang buhay na tingin ay sumagot lang ito kay Tae Kyung at sarkastikong sinabi nito na, bagamat nasira na ang kanyang dantian ay malinaw naman daw ang kanyang pandinig at gamagan ng maayos. At dahil sa narinig ni Tae Kyung na sagot nito ay ngumiti ito na may nanlilisik na mata dahil ngayon ay batid na ni Tae Kyung na may sapat pa na lakas ang matandang ito at nasa maayos pang kondisyon. At gaano daw ba kadami ang alam nito? Nagkatitigan nga dito ang dalawa ng bigla. Inihayag nito na alam niyang ang Fire King ay nagtamo ng matinding pinsala at higit sa lahat. Alam din umano ng nilalang na ito na kasalukuyang ginagamot sa lugar na ito ang Fire King. Dahil sa narinig ni Tae Kyung ay nanlaki ang mata nito habang tinitihigan ang matanda. Ngunit sa bandang huli ay nagkaroon siya ng ideya. At mataas ang hinala ni Tae Kyung na ang madaldal na si Chang Pang na naman ang nagkalat ng impormasyon na ito. Ipinaliwanag ni Chien Ryokma na dati siyang elder ng Heavenly Demon Divine Cult. Isa umano siya sa tumanggap ng utos sa iginagalang na pinuno ng kulto at ibinaba ang Qinghai upang simulan ang banal na digmaan. Nagulat naman dito si Tae Kyung dahil hindi nito inaasahan ang ganitong revelasyon. Wika pa ni Tae Kyung na holy war mong mukha mo. Ngayon daw ay nais nito na pagtakpan ng mga kademonyuhang aksyon ng mga ito. Tumugon naman ito na kademonyuhan baka mo. Wala naman daw siyang reklamo at ayos lang sa kanya na maparusahan dahil sa mga kasalanan na kanyang ginawa. Ngunit wala naman daw na siya na magagawa dahil nangyari na iyon. Isinaad din ni Chien Ryokma na ang bawat isa sa Divine Cult ay nagkaroon ng salungatan sa isa't isa ng mahabang panahon dahil sa kani-kanilang mga sariling paniniwala. At dahil daw doon ay nagresulta ito ng pagkatalo nila sa digmaan. At sino ba daw ang makakapagsabi kung sino ang mali o kung sino ang tama? Tumingin ito kay Tae Kyung at tahasang sinabi nito na alam niya daw na nakapatay na din ito ng inosente ngunit dahil nasa panig si Tae Kyung ng hustisya ay napawalang sala ito. Pinagpawisan si Tae Kyung ng malamig at pumasok sa isip niya ang amahin ng Grand Elder nila at ni Huangbo ang ngunit madali niya itong iwinaksi sa kanyang isipan dahil alam niya na loko-loko ang dalawang matanda na iyon. Ngunit hindi daw siya naniniwala na ang taong ito na si Chien Ryokma ay hahayaan sa kanilang teritoryo ng demonic cult ang mga sibilyan na mabuhay. Pagkatapos ay yumuko si Tae Kyung at inabot ang lagayan ng rasyon at sinabing tama na daw at sapat na ang mga sinabi nito dahil hindi rin naman alam ni Tae Kyung kung ano talaga ang totoo.
Dahil ang alam niya lang ay nagkanya-kanyang tago ang lahat ng demonic cult matapos ang dakilang digmaan. At narinig din umano ni Taekyung na nanatili ang mga itong tahimik at hindi tinangkang lumutang. Tumawa ito dahil naalala niya na halos abot kamay na daw nila noon ang kapangyarihan ngunit sa bandang huli ay mauuwi lang din ito sa pagbagsak ng kanilang Mighty One. Naalala din niya nang subukan niyang pigilan ang cult leader gamit ang kanyang sariling buhay nang subukan ng cult leader na kunin ang mga walang kwentang tulad ng Yin-Yang Duo. Ang Yin-Yang Duo ba kamo? Tanong sa kanya ni Taekyung dahil naalala niya daw ang mga iyon. Na ipinagtaka naman ni Chian Ryokma. At kung talagang kilala ba daw talaga ni Taekyung ang Yin-Yang Duo? Mayabang naman na ipinaliwanag ni Taekyung na nakalaban nila ang mga iyon sa Shaolin Temple. Dagdag pa ni Taekyung na ang master niya ang siyang pumatay sa gumagamit ng Yang Energy at isang martial artist naman ang pumatay sa gumagamit ng Yin Energy. Labis naman na nagulat si Chian Ryokma sa kanyang nalaman. Nakaramdam ito ng panginginig at pasiga na humihingi ng katiyakan kay Taekyung kung talaga ba na sinalakay ng cult nila ang Shaolin Temple. Sumagot naman si Taekyung na maaring tawagin nga iyon na isang pag-atake ngunit sa tingin niya ay hindi iyon ang demonic cult. Laking pagtataka naman dito ni Chian Ryokma dahil ano daw ba ang ibig sabihin ni Taekyung. Sumagot si Taekyung at sarkastikong sinabi na pag-alagala lamang daw ang mga iyon at tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Dark Heaven. Pagkatapos magsalita ni Taekyung ay napatigil siya at dahil may umagaw ng kanyang pansin. Bigla naman nananlaki ang mata ni Chian Ryokma at tila labis itong nagulat sa kanyang mga nabatid.